Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, magandang araw po at isang bulat niyo po ako sa pangalang Kokoy Tigas. Kokoy Tigas ha? Kuya E, bago lang po ako ninyong tagapakinig at hindi po ako gay, pero sabi ko nakakatuwa din na malaman ang kwento nila. Kasi ako po ay minsan na nagkaroon ng sabi nga ay jowa noong kabataan ko. Hindi po ako bading, hindi po ako lumalantak, kundi ako ang nilalantakan ng mga bakla na gustong jumowa noon sa akin. Dahil sa pagiging adik ko sa basketball, Kuya E, isa ako noon sa magandang katawan sa lugar namin. At bukod sa pagiging maitsura, sabi nga lapitin talaga ng mga bakla. At syempre sa amin kapag lapitin ng bakla, alam na buong tropa dapat kasama sa mga kainan. May mga bakla, Kuya Ina, okay lang na hindi ka malantakan agad basta yung tipong lagi ka nilang makasama. Mautak ako, hindi ko agad ibibigay ang kobra ko basta ligawan niyo muna ako. At ang ibabahagi ko po sa inyo ay ang isa sa mga naging customer ko, Kuya E, at talagang baklang loyalist na nagmahal na rin sa akin. Pero di po siya lantad, Kuya E, at itago natin siya sa pangalang RG. Si RG, Kuya E, ay silahis, matangkad, maputi. Hindi man siya yung lantad ay malalaman mo dahil sa mga kasamahan niyang Becky. Noong mga panahon na yon, Kuya E, matapos ang laro namin ng basketball, nilapitan ako ng isang bakla na kaibigan ni RG. May gusto raw na makakilala sa akin. At dahil sa nanalo kami ay sinagot naman ng isang bakla ang pakain sa amin sa tapsihan. Kasama na rin si RG na siyang pinasakay kami sa kanyang kotse. Sabi namin okay lang ba kasi mga amoy pawis kami at baka maging amoy pa rin ng sasakyan lalo na ang ibang kasamahan ko. Okay lang, sabi ni RG. At pagdating po ng tapsihan, doon kami inihiwalay ng table ni RG at sinabi na gusto raw ako makausap ng solo. Papromo naman ang baklang nagpa-solo sa amin. Hindi naman po kasi tulad ng iba si RG. Pabebe o mainhin si RG. Tapos tinanong lang ako ng tinanong ano pa ang gusto ko. Sa mga bading, mga ganon ang gusto ko, Kuya E. Kasi hindi masyadong maingay pero galante. Wala namang ibang sinabi si RG. Gusto lang daw akong maging kaibigan. Niloko ko pa nga, ayaw mo ba ako maging jowa? Pero joke lang yun. Malapit na kaming matapos kumain na may nilapag siya na pera doon sa tabi ko. Wag na lang daw akong maingay. Siyempre ako naman, Kuya E, inipit ko lang sa jersey shorts ko. Hindi ko pa binilang pero makapal yun na nalaman kong 5,000. Tinanong ko si RG, para saan to? Sabi niya sa akin, budget mo. Sabay ngiti. Sabi ko, ang bait mo naman. Hindi mo pa nga ako nachuchup-chup. Sabi niya, okay lang yan. Sabi ko, okay. Sabi mo eh. Hindi naman ako virginan, Kuya E. Pero kapag gano'n naman, ang bigay, okay lang makuha na agad ako. Wala na akong pakialam. Lalantakan lang naman ako eh. Pero si RG hindi ganun. Saan ka naman nakakita bibigyan ka agad ng pera ni hawak nga wala pa. Tinanong ko si RG, ano ba yung gusto niya? Gusto lang daw niya ng taong makakasama sa mga gala. Sabi niya sa akin, minsan shopping. Sa pakiwari ko kay RG ay tila ba isang dalagang Pilipina o dalagang bakla. Kasi walang bakla na basta maglalabas ng pera na wala pang nakukuha. Pasensya na pero real talk lang. Kasi halos madalas sila gusto nakahawak agad o nakadukot sa paps. Pero iba nga itong si RG. Naging regular ang aming pagkikita. Pero more on gusto lang ni RG ay hugging, ganun lang. Hindi naman niya ako kinikis o nag-i-insist ng ganun. Simula nang sinabi ko na hindi naman ako nagpapahalik. Kaya okay na okay pa rin.
Saan ka pa? Hindi ako nilalantakan, pinagsya-shopping ako at pinapakain kung saan. Sa mga bashers dyan, huwag kayong maniwala, di wag. After 6 months Kuya E ng puro ganon, ako na mismo ang kumulit kay RG na lantakan na ako. Naisip ko kasi baka naman nahihiya lang talaga. Hindi siya sanay Kuya E nang malantakan niya ako. Parang bata na nag-aaral pa lang kumain ng lollipop. Sabi ko kay RG na okay lang naman sa akin yun. Anytime kasi. Babait naman siya. Pero more than that gusto ni RG na romansa lang. Mula leeg pababa. By the way Kuya E, si RG, kung di mo naman siya kilala talaga hindi naman siya halata. Tulad nga ng sinabi ko. Madalas kaming mapagkamala na magkapatid. Kahit mag-check-in kami sa ibang lugar, inaakala na kapatid niya ako kasi may pagkakahawig daw kami. Naging close kami ni RG Kuya E at malaya nga siyang nakakapunta. Sa bahay, kilala siya sa amin at pati ng mga kapatid ko. Natutuwa din sa kanya. Siguro dahil sa galante kasi si RG, hindi pa nga hinihingi ng kapatid ko na bigay na niya. Pati ang nanay ko nakasundo niya hanggang sa malaman ko one time na nautangan na siya ng nanay ko. Sinabi ko kay RG na wag na sanang maulit yun kasi baka masyado ng sobra yun lalo na sa tinutulong sa akin. Sinabi naman niya sa akin Kuya Ina, hayaan ko lang siya na mahalin ako at ang pamilya ko. Nakakagilty naman Kuya E kasi sabi ko baka maging unfair lang since ako ay my girlfriend. Alam din naman niya. Sinabi sa akin ni RG kung may date ako, sabihin ko lang at kung need ko ng pera, sabihin ko lang din. Napakabait naman talaga ni RG. Wala kang masasabi. Kaya nga ang tanging na ibibigay ko ay ang aking paps at ang katas nito na sabi ko kahit pa ubusin o sairin niya every time na gugustuhin niya. Tinanong ko si RG kung ako lang ba talaga yung una niyang nagustuhan? Oo daw, Kuya E. Sabi ko ayaw ba niyang humanap ng iba? Ang sagot naman niya bakit daw? Ayaw ko na raw ba? Sabi ko naman ay hindi naman sa ganun. Sabi ko kasi kita mo naman hanggang palantak lang ako. Sabi niya sa akin wag daw ako mag-alala dahil okay lang daw sa kanya yun at masaya siya na matulungan ako kahit pa ang pamilya ko. Isang professional po si RG Kuya Ina, hindi ko na po sasabihin kung ano yung trabaho. Mabilis lumipas ang panahon Kuya E at umabot din pala ang pagganon-ganon namin ni RG ng 5 years. Nag-asawa na rin ako at nagkaanak. Bihira man kami magkita ni RG, sinabi niya sa akin na wag ko siyang iwasan. Kahit daw, magkita lang naman kami. Pero syempre, sa galante ni RG hindi ko makakaila. Sobrang laking tulong nun, lalo na nang mawalan ako ng trabaho. Nag-apply akong driver niya Kuya E para naman sabi ko may magawa man ako sa kanya na maganda. Hindi lang ako ang nakikinabang. Pero syempre, sa ganong sitwasyon ako pa rin ang nakinabang. May sahod na, may bonus pa. Opo, nilalantakan pa rin niya ako. Maraming mga malalayong lugar akong narating kay RG Kuya E at isa siya sa dahilan ng aking pag-unlad sa buhay. Simula nang isama niya ako sa kanyang business. Tinuruan niya akong mag-ipon, Kuya E. Wala akong naging issue kay RG dahil sa simula pa lang naman, sinabi ko sa kanya na syempre mag-aasawa ako at ganun nga ang nangyari. Sabi ni RG, wala din naman siyang ibang hiniling sa akin o inobliga dahil hindi naman talagang mapipilit ang puso kung kanino ito titibok. Basta mahalaga sa kanya ay nakakasama niya ako. At walang issue sa asawa ko ang ganon dahil alam naman ng asawa ko kung gaano ko siya kamahal. Kuya E, up to now po na may 4 na anak na ako. Driver pa rin ako ni RG. Maayos naman ang buhay ng pamilya ko. Sa tulong na rin at naitulong na business sa akin ni RG. Hanggang dito na lamang po, Kokoy Tigas. Kokoy Tigas, hindi raw sila naniniwala. Hindi, joke lang. Anyways, maraming salamat sa iyo, Kokoy Tigas. Napaka-real talk lang ng story mo, no? Na sabi nga wala ka namang inagrabyadong tao o minsan kasi parang syempre pag kinakailangan ng aminado ka rin naman din, no? Kay RG na hanggang doon lang yung
yung mabibigay mo at importante doon eh hindi mo talaga siya yung kumbaga ginatasan talaga, lalong-lalo na naging driver ka pa niya tapos nasali ka pa sa business. Pero dito sa storyang to, no, kumbaga nagkaroon kayo ng pagkakaunawaan o sabihin na natin naggamitan, pero mas kahit papaano panalo ka pa rin dito, no, lalong-lalo na naging maayos yung buhay mo, kumbaga napakinabangan mo rin si RG at kumbaga hindi mo naman sinamantala dahil ikaw na nga rin nagsabi na hindi talaga o yung sa pagmamahal, no, at siya naman na nagsabi na hayaan mong mahalin ka lang niya. So siguro may mga tao talaga na gano'n na okay lang sa kanila na basta may makasama sila o may nakikita sila na at least meron man lang tao sa kanila na makasama. Pero yun nga, yung hindi mo pagmamahal nakakatuwa pa rin kasi kahit na talagang nireal talk mo siya na hanggang doon lang okay lang din naman sa kanya, no. Well, siguro talagang martir lang. Hindi, martir lang si RJ, pero hindi. Napakinabangan ka rin naman niya. Anyways, maraming salamat sa iyo, Kokoy Tigas, at muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sama-sama tayo sa pakikinig ng bawat kwento, iba't ibang muka at uri ng tao. Maging sino ka pa ay welcome ka dito, maging inspirasyon sa kahit na sino. Masaya man o malungkot, nakakatawa, sa tabi ang bawat bukod, di ka nag-iisa. Kaya tutok lang kayo sa bawat kwento na tatago sa inyong puso. Wala nang iba pa, ito lang yan sa paborito nyo programa na palagi nyo makakasama. Ako ang kuya inyo na pwedeng maging tito o papa. Lahat kayo'y makakasama, silbihan ng buhay. Iiyak mo kung ika'y nalulungkot, libangin sarili mo kung ikaw ay nababag